Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And first of all, I would like to say thank you to all my subscribers. And for those who haven't subscribed yet, please press the button and like and hit the notification bell for more news updates. So ayun guys, sasagutin ko yung questions ni ma'am na nag-comment. So let's get started. Ano nga ba ang cause ng acne? Ilan sa atin ay nakaka-experience ng acne dahil sa hormonal imbalance or yung tinatawag nating genes or namamana, and sa pagpupuyat, and also sa mga products na nilalagay natin or ina-apply po natin sa ating mga mukha. So before guys, i-share ko lang sa inyo yung mga ginagamit ko sa face ko, which is hindi ko alam na hindi pala siya advisable na igaga natin sa face natin. Especially kung very sensitive yung mga face natin, hindi tayo basta-bastang gumagamit ng mga products na alam naman natin na hindi talaga siya mag-works. So na lang babanggitin ang brand ng products. But I use kojic soap before or kojic acid. Alam naman natin na kojic acid is pampaputi talaga siya, at alam naman natin na talaga na ang daming gumagamit ng mga kojic acid, which is nakakatanggal naman talaga siya ng mga pikas or mga pimple marks. Natin talaga na ang dami talagang gumagamit ng mga kojic acid or yung mga papaya soap na matapang. Kojic acid kasi guys is matapang talaga siya, at hindi talaga siya advisable na ginagamit sa mga sensitive face or yung mga madaming pimples or acnes. Kasi nagpapa-worse po ito ng acnes and pimples. Hindi lang natin alam kundi kinukontinue natin siyang gamitin, pero hindi natin alam na hindi talaga siya nag-work. Or kung ginagamit man natin yung mga kojic acid, kung ilang araw man siya nawawala, ay may tendency pa rin na bumabalik pa rin yung mga acnes natin. So, syempre guys, naghahanap tayo ng mga matagalan talaga na mawawala talaga yung acne natin, na hindi na talaga siya bumabalik. Kasi nakakawala talaga ng self-confidence yung mga acnes to the point na ayaw nyo nang lumabas ng bahay kasi sobra talagang nakaka-disappoint. Ayaw yung tingnan yung sarili nyo sa salamin kasi nga napakadami nyo ng pimples, tapos talagang hindi nyo na alam kung ano yung gagawin nyo at ano yung gagamitin yung products. Kasi naglipa na ng mga products ngayon, ang dami nang pwedeng gamitin. Yung mga rejuvenating set ay ginagamit ko na. Masasabi ko talaga na hindi talaga ako hiyang or hindi talaga suitable at all yung mga rejuvenating, especially sa mga kagaya ko na sensitive, oily prone. And I decided to go to Derma. Hindi ko alam kung ano talaga yung first step na gagawin doon. So, nagpunta lang ako ng Derma, which is yung skin station. Yun nga guys, i-share ko po sa inyo ngayon ang mga procedures na ginagawa nila. So, first is i-recommend nila yung acne prickles or yung pinipiga yung mga nana sa face nyo before sila mag-undergo ng therapy. Yung pumunta doon is mag-book muna kayo ng appointment kasi baka ma-disappoint kayo pagpunta nyo din, hindi din kayo makikater. Kasi ko nang nagamit yung mga iba't ibang products, like kung ano yung makikita ko, isi-search ko at bibilhin ko. Pero sa awa ng Diyos, wala talagang mag-work sa kanila. So, nagsasayang lang ako ng pera sa dami kong ginagamit na mga products even before. Kasi nag-start yung acne ko. So, hindi ko na siya matatawag na pimples kasi yung mga pimples maliliit lang. Sa akin kasi ang lalaki na talaga niya. So, yung mga ginagamit ko before na si-search ko lang, tas ni-recommend ng mga friends ko is wala talaga sa kanila ang nag-work talaga, or as in wala talagang nakakapagpawala ng acne ko. Guys, hindi ko na patatagalin pa at alam ko nang excited na kayong malaman kung ano yung ginagamit ko sa face ko na pampawala talaga ng acne. Disclaimer lang po, hindi po ako nagpo-promote ng product ng Skin Stations. Ito na, i-share ko na sa inyo guys. So first is
Okay, ipapakita ko muna sa inyo. Ito yung mga ginagamit ko. Pero yung sabon, hindi ko nabitbit. At saka may sunscreen, hindi ko siya nabitbit. Itong Acne toner. Itong retinol. And itong acnemycin. Actually, 5 to guys. Meron tong sunscreen at merong sabon. Di ko lang nabitbit. Pero ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung hitsura ng sabon at paano nyo siya i-rub ng i-rub. Kasi actually yung sabon is hindi siya mabilis matunaw. Magagamit nyo pa siya ng ilang months. And actually this toner is pangalawang bili ko na to. Kasi yung una kong binili, naubos ko na yon kasi sa work ko kasi hindi pwedeng maghilamos agad. Kasi para hindi ako mabulag. Kasi nga all day kaming babad sa before siya lights. bubula. As in talaga. So, ito yung micellar toner for oily and acne-prone skin. So, ito yung mga ginagamit ng mga acne-prone skin, na katulad ko, oily-oily. So, itong micellar toner, guys, is wala siyang alcohol. Kaya micellar nga, di ba? O, micellar. So, ito siya is ang paggamit nito guys ha, is hindi yung ginaganon-ganon mo lang. Okay, so cotton mo, maglalagay ka ng konti. Tapos yung pag-apply mo is pag-ganon. Pag-ganon yung pag-apply mo. Tapos isang ganon lang, hindi yung pag-ganon-ganon na paggamit. Okay? Guys, kung hindi ka naman kagaya ko, yung work ko na babad sa lights or kung anong work mo is babad ka sa computer, yung ganon. Ko siya kapag kunwari hindi ako sobrang babad talaga sa lights, ginagamit ko siya. Nagbawash ako ng face ko, tapos after that is ginagamit ko tong Acne micellar micellar toner for oily prone skin. And pagkatapos niyan is nilalagyan ko nito yung mga acnes ko. Ito guys, nakakatawa lang talaga kasi nung una kong bili to, hindi ko talaga siya tinignan na dapat pala is sa affected areas lang nilalagay. Sa akin is sa whole face ko nilalagay, guys. Kaya 2 days lang ubos na agad kasi konti lang yung ano niya. So nilalagay mo lang talaga siya sa affected areas o yung mga acne talagang malalaki. Promise, guys. 2 days lang talaga nawawala na yung mga ang lalaking acnes ko. Ipapakita ko sa inyo guys kung ura ko before. Ang dami kong acnes guys. As in, ayoko nga nang magpulbo, ayoko nang mag-lip tint, ayoko nang ayoko nang maglalagay ng mga makeup kasi yun din naman ang dami ko din namang acnes parang nakakawala din ng self-confidence. Ito din, so ito yung ginagamit ko na retinol is 1,550 and guys, 4 months ko na tong ginagamit kasi nga super thin lang talaga, as in super konti lang talaga yung ilalagay mo and every other night mo siyang ilalagay sa face mo, hindi every night. Night mo siyang ilalagay, tapos yung itong retinol na to is nakakapag-refine siya ng skin texture and nakaka-unclog ng pores, unclog black pores, and fade acne marks. So, yung face ko before, grabe siya kapula, para lagi akong naka-touch on. Kapag ginagamit nyo to guys, make sure na every gumamit ng sunscreen. Guys, may pagka-pricey talaga to, pero worth it talaga. As in, solved na solved talaga yung mga problem nyo. Ngayon, alam nyo na, nakikita nyo na yan ha. Tas, at least, ngayon, alam ko na kahit mahal siya, at least naman nagwo-work. Hindi kagaya nung ang dami mo ngang nilalagay sa face mo, hindi mo naman alam kung ano yung talagang resulta or ano talaga yung effective talaga siyang gamitin. At saka guys, may ilalagay ako sa description na yung una kong pagpunta ng skin station, kung gaano ka dami yung acne ko before at saka paano yung mga procedures. Tignan nyo na lang din guys sa description yon. Guys, ayun lang. Sana ay nakatulong and huwag nyong baliwalain to. I-try nyo.
Okay? Try. Gawin nyo. Okay? Para mawala din yung problema nyo na about sa acne, kagaya ng pinoproblema ko before. Please like and press the subscription and hit the notification bell para updated pa po kayo sa mga videos na i-upload ko. Bye!